Welcome guys sa ating bagong series for IT tutorials. This time, tatakal natin, it's all about game development. And for this game development tutorial series, ang gagamitin nating engine ay si Godot. Bakit si Godot ang napili kong unang gawa ng series? Una sa lahat, si Godot ay open source, maganda ang kanyang community, at isa pa, napakadaling gamitin. Ang konti ng kailangan mong i-download at i-install dahil si Godot is portable. No need for so much installation. Kaya kahit flash drive ka lang, ikabit mo lang yung flash drive na yun na nagko-contain ng file ni Godot, magra-run siya. So, without further ado, let's proceed. Now, hindi na tayo kung saan ko din-download si Godot. And then, extract ko siya. May lalabas na dalawang file ito. So, i-run lang natin to, si Godot Stable Win64X. Run natin yan. Tatakbo siya. Makikita niyo yung tinatawag nating Godot Project Manager. Dito sa project manager, dito tayo gumagawa ng projects. Dito natin makikita yung mga ginawa nating projects at kung paano natin sila i-run or i-edit. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng bagong project and then idadirekta natin sa path kung saan natin gustong i-save. Ako, gusto ko to i-save dito sa may Godot mismo. Gagawa ako ng bagong folder. Papangalanan ko tong 2D game. This will become the root folder of our project. So, kung makikita nyo, nandiyan siya sa folder natin. And then, it has a 2D game root folder. Now, mapapansin mo, meron lumabas sa baba kung anong uri ng Godot yung raran mo. Merong forward plus, which is for 3D games or 2D extensive games. Mobile, if you're creating a mobile game. Compatibility, if hindi ganun kataas yung PC mo and gusto mo mag-game development, pwede mo rin gamitin sa compatibility. But for now, gagamitin natin si forward plus. Then, let's create. Let's see, napunta tayo dun sa tinatawag nating workspace ni Godot. So, itong workspace na to, dito natin gagawin lahat ng mga coding, development, animation, dito natin pwedeng gawin lahat yon. However, sa first run nito, ang una kong gagawin, I suggest you guys, punta kayo sa editor and then manage editor features. I-turn off nyo tong 3D editor at asset library dahil 2D game lang naman ang gagawin natin. Gagamit tayo ng sarili nating mga assets for this game. Press OK. Next thing na gagamitin natin is ayusin natin yung positioning ng mga docs natin. Ano ba yung mga docs na yan? Kung mapapansin sa gilid, merong scene, import, file system, inspector node. Ayusin lang muna natin yan. Una kong gagawin, sa file system, i-click ko tong burger na to, yung tatlong tuldok. And then ipoposition ko kaya dito sa unang doc. Ayan siya. Okay. And then next is yung history. Ipoposition ko siya kung saan nakalagay si file system sa unang doc din. Ayan, si file system at history magkasama. Next one is inspector. Lalagyan siya dito sa pang-apat na dock. Sana sa ibaba siya ng scene at import. And last scene node, ilalagay ko siya dito sa pangatlong dock. So as you can see, malinis na yung ating workspace. Nandito sa kanan natin, lahat ng gagalawan natin. And nandito sa kaliwa, yung mga inspectors natin and file structure natin para mas madaling hanapin, mas madaling gumalaw dito sa project natin. So let's start creating something. This one is called the file root or scene tree natin wherein dito nakalagay lahat ng mga files or assets na gagamitin natin. So, without ado, right click, let's create a new folder and let's name this a scene folder. Bakit scene folder ang pangalan? Kasi sa Godot, meron tayong tinatawag na scene. Scene represents objects. Kung saan yung mga objects na yon ay lalagyan natin ng attribute or may instantiate siya mula sa mga class na or tinatawag nating mga nodes. Mamaya malalaman mo yon. So dito sa scene na to, gagawa tayo ng isang bagong node. Wherein, since gumagawa tayo ng isang 2D game, kailangan natin gumawa ng bida. Gagawin natin si player. So, anong gagawin natin? Click mo tong other node. And then let's create something that we call character body 2D. Yung character body 2D na yan, it represents the player itself. So, 2D player siya. Wherein dito, magagamit natin yung tinatawag nating mga directions, movements. So may mga attributes siya at may mga functions. You can see dito sa node, nandito yung mga functions niya and etc. So nandito rin yung kanyang mga properties. Ayan. Wherein gagamitin natin lahat yan mamaya.
However, papangalanan muna natin 'to as player. Alright, and then let us save. So, meron tayo ngayong player scene. So, nagkaroon tayo ng player object, 'di ba sinabi ko nga si player si scene kanina is like object. Na-save natin siya dito sa scene. Now, yung object na yun, nagmana siya ng isang node. Ano yung node na ginamit natin kanina? It's a character body 2D. So, hindi natin siya nakikita dito. However, pwede natin tong lagyan pa ng isang property or isa pang node. Magmamana ulit tayo ng isa pang class. So, let's add a child node. So, si 2D object, syempre, hindi natin siya nakikita. Kailangan natin siya lagyan ng graphic. Para malagyan ng graphics ang isang 2D object, gagamit tayong tinatawag nating sprite 2D. Alright? Click natin yan. Then create. So si Sprite 2D kung mapapansin mo, wala pa rin. Hindi pa rin siya nagdi-display kasi hindi pa tayo nag-a-assign ng asset sa kanya. So paano gagawin natin? Meron tayong website wherein we can download certain asset. Ang tawag doon sa website na yan ay kenny.nl. So mga libreng game assets, pwede mong i-download dito and check tayo. Check natin yung mga assets nila. So as you can see, ayan, ang dami nilang assets na pwede mong i-download ng libre at pwedeng gamitin ng libre. And for this tutorial, pili tayo ng asset. So since 2D siya na top of parang Pokemon to na asset. So harap tayo. Let us choose this one. Parang mas maganda to. So Tiny Dungeon. So let's download this asset. So pwede ka mag-continue. And then mada-download ngayon yung asset. So sa download site natin, sa downloads folder natin, ito siya, i-extract lang natin. Gamit ang WinRAR or WinZip kung ano mga gamit yung instructor dyan. Makikita mo ngayon, yung laman niya. Ito yung Tiny Tiny Dungeon. May makikita ka mga folders dyan. Tile map. Buksan natin yung tile map. So, ito yung laman niya. Okay? So, buksan natin siya gamit ang paint na lang muna. So, as you can see, pag zoom in natin, it's a collection ng mga assets or pixel asset. Alright? So, nag-open yung Illustrator ko. Hindi ko na dapat open yun. Alright. So, na pwede natin gamitin dun sa laro natin. At meron din mga characters na libre na pwedeng gamitin. So, pag nakita na natin yung tile map, pipili tayo ngayon ng character natin. Yung tile map na yan, mahahati yan. Meron tayong tinatawag na tiles wherein, ayun yung mga assets natin, na nandun kanina. Pwede mong piliin yan. So, hanap tayo ng mga character. So, ito, 99, 98. Hanap tayo ng, tingnan natin. So, parang barbarian. Okay, hanap tayo. 92, treasure box. So, tao 88, 86. Eh, magandang, ito, this one. Yung tile na to, tingnan natin itsura nito. So, kung susumi natin, this is actually a knight. So si 96 is knight. So, ida-drag natin to, okay, papunta or kakopy natin to, papunta dito sa asset folder natin. Ito, the 2D game, and then dun sa scene. And yung player scene kanina, di ba? May player TCSN tayo ginawa. Paste natin dyan. So, nandito ngayon yung tile ni player. Balik tayo ngayon kay Godot. Ngayon, dito sa tile ni player, makikita niyo, ayan na siya. Nandun yung file na nilipat natin. Ida-drag mo to, papunta dito sa texture. At as you can see, ayan na yung graphics ng player natin. So, zoom in natin. Ayan siya. Ayan. So, parang medyo malabo. Kaya medyo malabo dahil dun sa rendering setting ng ating project. So, punta tayo sa projects folder. Pinutin natin yung project settings. At hanapin natin yung rendering. Rendering texture. So, piliin mo lang dito is yung nearest para ma-render niya ng maayos yung ating graphics. So, ayan na. May player na tayo na may sprite 2D at merong movement or character body 2D. Now, lalagyan din natin to yung tinatawag nating collision. Wherein pag sinabi nating collision, it's like the detector or yung hitbox, kumbaga. Okay, so paano natin idadagdag yon? So, let's add a child node again. Ang pipiliin natin naman ngayon is collision and collision shape 2D. Yan. So, si collision shape 2D, pupunta tayo sa inspector, pipili tayo ng shape niya.
hindi nating bilog. So, may collision tayo, liliitan natin ng konti. And gusto ko itong player na 'to dapat meron kasi tayong tinatawag dito na vector. Meron yung, x-axis, y-axis. So, yung player ko nakaapak sa x-axis. Kung mapapansin mo nakatutok sa ulo yung x-axis sa kanya, imbes na nakaapak. So, ang gagawin natin dito kay sprite, i-offset natin siya. Taasan natin, si y. So pataas, tandaan niyo sa math, pataas na y is positive. Dito sa Godot, pataas na y is negative. So pagka tinaasan natin, magiging negative dapat yan. So i-offset natin to ng negative, sabihin natin, try natin, negative 8. Ay, sorry, sa x pala nakala. Negative 8 dito. Ayan. So, paapak na siya. And then, yung collision natin, i-move na lang natin. Yan, ganyan. So, meron tayong collision. Para saan tong bilog na blue na yan? Kunyari na lang merong pana. Ayan, kunyari ito yung mouse natin, pana yan. Pag dumaan yung pana, gano'n. Pag hindi yan tumama sa blue, walang mangyayari. Pero pag tumama sa blue yung pana na yan, ibig sabihin magkakaroon ng trigger. May mangyayari pag tinamaan 'tong collision na 'to. So, yun yung ginagawa ng collision shape 2D na 'to. At kung titignan natin yung file structure natin, meron tayong root folder, may isang folder scenes, player TCSN, tsaka yung file ni player. Save natin. Ang gusto kong gawin, mag-add pa tayo ng isang bagong folder kung saan para mas maayos. Yan, lalagyan natin ng player. Scene and then player. Sa lahat ng asset ni player, papasok sa player folder. Ayan, nandyan. Now, next thing na gagawin natin is, siyempre may player na tayo, kailangan nating palakarin yung player natin. Kaso paano natin palalakarin yan? Meron tayong tinatawag na VB-script wherein ito yung code na ginagamit dito kay Godot. So, mapasok tayo sa coding part. Paano tayo mag-a-attach ng GD-script sa isang scene or sa isang object? Kung yung object natin na player, and then nakikita mo 'tong papel na 'to, yan. Pag clinic mo yan, mapupunta ka ngayon sa GD-script. So, masa-save yung script dun sa player folder din natin, which is great kasi lahat ng asset na tungkol kay player ay nasa sa player folder. So, create natin. At kung mapapansin mo, may pre-created na movement actually sa kanya. Pero much better is gagawa tayo ng sarili natin. So, let's delete all this. Yan. Burahin natin lahat yan. Hindi natin kailangan siya. Kung mapapansin mo, actually, si GDScript is para siyang Python, yung kanyang syntax. Okay? So, ang gagawin natin ngayon is i-code natin siya. So, paano natin i-code yan? Para magkaroon ng movement, itong character body 2D na to, siyempre, sa totoong buhay, kailangan, para makagalaw ang isang bagay, kailangan natin ng tinatawag na velocity. Wherein kailangan merong force at merong direction. So, unang gagawin natin, magde-declare tayo ng constant na max speed. So, ito yung magiging puwersa. Okay? Pag constant, tandaan nyo, laging capital. So, max speed equals, sabihin natin 200. So, this will be the speed of our character or yung movement speed ng character natin. Now, magde-declare tayo ngayon tinatawag nating magic method wherein kahit sa naman language may magic method. Mag-uumpisa siya sa underscore and then ito, yung process delta. Anong ginagawa niyan? Yung sabihin niyan, lahat ng naka-code dito ay may execute every frames per second. So ano yung kailangan niyang kunin natin dito? So paano ba gumagalaw? Isipin niyo pag naglalaro kayo, paano gumagalaw yung player natin? It's either using the mouse or pressing the keyboard yung WASD, up, down, AS. So, de-declare natin yon. Pupunta tayo ngayon sa project natin. Pupunta tayo sa project settings. So, sa input map, maglalagay tayo ng panibagong action. Anong action yon? Sabihin natin move up. So, para ma-trigger si move up, anong gagawin natin? Mag-a-add tayo ng input key. Pilitin yung plus sign, then yung input key. Ako, W. So, pag pinili si W, magkakaroon ng move up na function. Let's add another one, action. Move down. Add natin. Move left. Add natin. And then move right. Add natin. Yan, meron tayong down, left, and right. So, i-add din natin yung physical keys niya. So, sa down, S. Sa left ay A. Sa right ay D. Close natin. Okay. So, meron na tayong input key ngayon.
Now, pwede na nating hanapin yung tinatawag nating, direksyon kasi mape-press na si WASD makikita na natin kung saang direction papunta yung ating, player. So, anong gagawin natin? Una, ang gagawin natin is iba-bypass muna natin 'tong function na 'to, lagyan muna natin ng pass, magde-declare tayo ng custom function. Yung custom function gano'n lang din, func, pero hindi mo siya lalagyan ng underscore sa umpisa. Any name na gagamitin mo. So, ang gagawin natin dito is kukunin natin yung direction nung player. So, papangalanan ko yung function na 'to na movement vector. Okey? Sir, bakit hindi na lang get direction ang ipangalan natin? I-explain ko kung bakit movement vector yung ginamit ko. Now, dito sa function na 'to ang gagawin ko is kukunin ko kung saan direction papunta yung flare. So, magde-declare tayo ng isang variable. Sabihin nating x movement. So, equal, so paano siya makukuha? Dun sa kanina yung input map na ginamit natin, yung input. So, input dot get action strength. Okay, kukunin natin yung get action strength. Ano yung get action strength na yan? Ano ipapasok nating parameter diyan? So, merong move down, move left, move right. Kung maalala niyo kanina, yun yung ginawa natin kanina sa project setting. So, sa X na plane natin, balik tayo dito meron tayong y-axis at x-axis. Si X, para mapunta ka sa kanan, sabihin nun, positive. Positive 1, positive 2, positive 3. Si left axis naman is negative 1, negative 2, negative 3. Para mapunta yan. Bakit? I-player mo, nasa positive yan na X. Sabihin dito, pag napunta dito, nasa negative na X yan. Pag napunta yan sa baba na ganito, ibig sabihin yan is negative x sa math natin. Pero sa Godot, that is positive kasi inverted siya, baliktad. At kung nasa taas yan, that is negative sa Godot. Tandaan nyo, baliktad yung y-axis sa Godot. Paano kung nandito yung player natin? So, positive na x-axis, negative na y-axis. Ganun sa Godot gumagana yan. So, balik tayo dito sa code natin. Balik tayo sa script ni player. Get action strength. So, kukunin na si X. So, ang kailangan natin dito ay si left at right. Para makuha yun, kailangan nating i-minus si negative kay positive. So, sino yung positive? Si right. Minus yung input strength ni negative. Sino yung negative? Si left. Move left. Yan. So, nakuha na natin. Next thing na gagawin natin is kukunin natin yung Y movement niya. So, ganun lang din. Input that get action strength. So, makukuha natin ngayon yung direction niya. So, sa Y naman, so sino positive? Si down. Sa Godot, down ang positive. Tandaan nyo. Sa math, si down ang negative. Baliktad nga lang, di ba? Minus, negative. So, si up. At makukuha na natin ngayon si X at Y. So, kada pindot natin magkakaroon ng value si X at Y. Now, makukuha na natin yung tinatawag nating vector. Si vector, siya yung plane. This one, si axis na X and Y. Pag 3D vector yan, meron tayong tinatawag na Z-axis. So, wala naman tayong 3D. So, X and Y lang ang kailangan natin. Pwede na nating i-return yung tinatawag nating vector. So, si vector, that is a property, okay, ng collision 2D. This one, kanina si player. Natin dapat i-highlight natin, character body 2D, property si vector niyan. Now, ano ang input or parameter si vector? Si X and Y. So, pwede natin ilagay dito si X movement at Y movement. Okay? Now, pag tinawag daw tong get movement vector na to, i-return si vector 2. Ang gagawin natin ngayon, every frames per second, search natin kung may pinipindot ba si player. So, tatawagin natin to every second. So, ang gagawin natin, var movement direction is equals to the function na ginawa natin. So, every frames per second, tatawagin yung function natin. I-assign siya sa movement direction. Tulad nga sinabi ko sa inyo, sa totoong buhay, para makagalaw ang isang bagay, kailangan natin tinatawag na velocity. Okay? So, gagawin muna natin ngayon, itong movement direction natin, nakukuha niya kasi dito is
hindi pa mababasa. So kailangan niyang i-normalize into a digit na mababasa nitong Sigodo. So ino-normalize natin siya. So ang gagawin natin, direction is equals to movement direction at normalize. Yan. So ino-normalize niya into a singular digit na mababasa, pwede natin 'to ngayong i-assign sa velocity which is also a property ni character body 2D. So paano natin makuha si velocity? Force times direction. So, gagawin natin dito, max speed times direction. So meron tayong velocity. Pag may velocity ka na, dito kay player 2D, may nakaano dito built-in function na tinatawag na move and slide. Sir, paano natin malalaman 'yon? Halimbawa, meron kang isang node na gustong tingnan yung mga property or mga functions na nasa kanya, pindutin mo lang si si help. Ah, so ang gagawin mo lang, ira-right click mo lang and then open documentation. So makikita mo ngayon lahat ng tungkol kay character body 2D nandito. At meron siyang method, yun nga sinasabi kong move and slide. So si move and slide, kung pupuntahan natin, hanapin natin siya, move and slide. Ito, moves the body based on the velocity. So may velocity na tayo, pwede na natin siyang tawagin. Okay, si move and slide. So copy natin yan, close natin to, paste natin. So every time, tinatawag si move and slide, every frames per second. So gagalaw yan pag may pinindot kang, tawag dito, pag may pinindot kang key sa keyboard mo. Pinindot ko si W, malalaman yung move by direction, tatayong sa max speed, magkakaroon ng velocity. Pag nagka-velocity, ang gagawin niya, pagagalawin niya yung object. Yan yan. Now, meron tayong player. Para gumalaw yung player natin, kailangan natin lagyan ng tinatawag nating mapa or yung mismong main scene. So, gawa lang tayo ng folder, pangalan nating main. Okay? Dito sa scene. And then dito, gawa lang tayo ng new scene or control N. Gamit ka lang ng node. Yan. Other node, create, save. Pangalanan na lang muna natin to ng main. Okay? Save mo, lagay mo sa main folder, then save. May main scene ka na ngayon. So, click natin tong si main scene. Yan. So, ito yung stage natin. Para mailagay natin dito, kung titingnan kasi natin to, naka-main tayo ngayon, nawala yung player natin. However, kung naki-player ka, ayun siya. So, ang gagawin natin ngayon, kay main, tatawagin natin yung player natin. Ipapasok natin sa stage. So, ang gagawin natin is, imbis na add child node, hindi naman siya property na idadagdag sa stage eh. It's an object na idadagdag. So, ang gagawin natin, i-instantiate natin yung object na yon. Sinong object? Si player, para makapasok sa stage. Ayun na siya. Yan, ayun si player. Oh. Pag plinay natin to, didebug natin, tatanungin ka, ano yung mapa? No main scene has been defined or yung pinaka-main na laro, wala pang na-define. So, pipiliin natin si main scene. Magra-run si Godot para sa debug. Kung pinindot natin, kung mapapansin mo, gumagalaw na yung character natin. Pangit nga lang ng ano dahil hindi pa nakasettings yung mga graphics. Pero aayusin natin yan. Okay, tuloy natin. So, meron na tayong player ngayon. Napapagalaw na rin natin si player. Ang sunod natin gawin is yung mismo stage na. So, ang gagawin naman natin dito sa ating game object na main game, right-click lang tayo at tatawag tayo ng isang child node. Okay? Nagawa tayo ng child node. So, isipin nyo si main scene siya yung stage. At sa stage, kailangan may design yan. So, lalagyan natin ng design. Ang ginagamit natin dyan is yung tinatawag na tile map. Okay? So, create tayo. Tile map. Ibaba mo si player kasi kailangan unang i-load yung stage bago si player. Okay? Now, next thing na gagawin natin, mula sa root folder natin, gagawa tayo ng panibagong folder. Papangalanan natin tong resource. Ayan. So, may resource folder tayo at may scene folder sa ating root folder. Dito sa resource, right-click, mag-create ka lang ng resource. At hanapin mo yung tinatawag nating tile set. So, papangalanan natin tong tile set. So, sa resource, merong tileset.tires. Now, ang gagawin natin, bubuksan uli natin yung dinownload nating Kenny
asset wherein nasaan ba 'yun? So, buksan natin, ito yung Kenny Dungeon. Bubuksan natin yung tinatawag nating tile map at kukunin natin ito yung packed. So, si packed is parang compressed image na, maliit na siya. So, ang gagawin natin ngayon is i-copy natin 'to, Control C, papunta doon sa ating root directory. Okay? Kung saan natin sinave yung game file natin. So, to the game, lalagay natin siya sa resource. Ayan. Paste natin dyan. So, nandyan yung tileset.txt na ginawa natin. Na-save naman natin yung tile map. Ano ba yung tile map na yan? Sa natin dito kay Godot. Now, next thing na gagawin natin dito is kailangan nating i-edit yung tile map natin. Ayan o, yung tile map na yan. Bubuksan natin to si TileRes. Ayan. And then, ang gagawin natin ngayon dito, ayan, nakikita nyo, pag pinipindot ko siya, TileRes, lumalabas dito, tileset. Okay? So, pag nakita na natin si tileset, ida-drag mo ngayon 'to. This one yung pack na 'to. Ayaw mag-drag. Double click na natin. Minsan nagloloko yan eh. Kailangan lumabas siya. Yan. Pag lumabas na yan, drag natin. Nagloloko yan kung minsan eh. Yan. So, magkakaroon siya or madedetect niya yung tile pack natin. So, dito tinatanong kanya kung kailangan natin mag-create ng tile sa Atlas. Gagawin natin to ng mano-mano. Sabihin ko muna no. Ayan. Zoomin natin. Ayan yung mga tiles natin. Ayan yung mga object na nandun sa dinownload nating Kenny Pack. Ang gagawin natin ngayon dito ay ise-set up natin siya. Pipiliin natin yung mga gagamitin nating tiles. So for example, ito, at ito. Yan, pipiliin lang muna natin siya. Ang gagawin natin ngayon is dito kay tileset, and yung tileset, the tiras mo tayo sa inspector niya. Ang gagawin natin is mag-add tayo ng terrain set. Okay? And then, a-add tayo ng terrain. So, naklik yung terrain set, nag-add. Piliin mo lang itong match corners and slide. Lumabas yung bago, terrains. Add tayo. Pangalanan natin tong floor or yung sahig natin. Okay? Then, mula doon, pupunta tayo ngayon dito kay ah, paint. Okay? Pipiliin natin ngayon tong terrains. So, dahil nakagawa na tayo ng terrain set, pipiliin lang din natin yan. Set 0 and then floor. Pag napili mo na yan, pipindutin mo yung tatlong block uli na ginawa natin. Pag pinindot mo yan, meron kang makikita ayun na parang highlight na sprite. Merong logic dyan, pero for now, gagawin lang natin, pindutin lang natin siya, kulayan lang natin siya lahat. So, kukulayan mo, ayan na ganyan, pag kiniklik. So, kulayan lang natin siya lahat muna. Magka medyo advanced na, mamaya natin gagamitin yung sinasabi kong logic na yan. And then, all set na tayo sa ating tiles. Pwede na tayo magpintura. Now, ang gagawin natin ngayon dito, click mo si tile map at ida-drag mo si tile rest. Ayan. And there, pwede ka na ngayon magpintura. Sir, paanong pintura gagawin natin dyan? Gagawin mo ngayon, punta ka dito kay tile map, this one. Ayan, tile map. Click mo tong box na to. Dapat, oh, yan na lang natin. Lolo kasi minsan si Godot eh. Kailangan lumabas dyan yung terrains. Ayun, floor. Ayan, lumabas na. So, kiklik mo lang yan, and then this one. Highlight mo. Ayan. So as you can see, ang pangit nung ginawang tile map na yan. Kasi hindi siya na settings eh. Lahat lang ng pinindot natin, random siyang lumabas. So ayoko niyan. Hindi maganda yung pagkakagawa niya. Pwede ka ngayon bumalik kay tile set. Okay, dito. So ginawa natin kanina. Click mo ito ngayong probability. Now, kung mapapansin nyo, meron siyang value na 1, 1, 1. So meron tatlong probability. Ito, 1/3, 1 of 3 times, lalabas siya. 1 out of 3, lalabas siya. 1 out of 3, lalabas siya. So, ang gagawin natin, this one is gagawin nating 20. Okay? And then this one, gawin natin, sabihin natin 5. Click. And then this one, 1. So, meron tayong total ng probability na 26. So, ano yung sabihin yan? 20 out of 26, ito lalabas na tile. 5 out of 26, ito yung lalabas na tile. At 1 out of 26, ito yung lalabas na file. So, balik tayo kay tile map. Hit the range. Pwede mo na siya drag and drop. O, di ba?
So, nagkaroon ka na ng tiles. Actually, pwede mo siya i-drag drawing ng paisa-isa. So, itong pencil, ayan na, pwede siya paisa-isa magdo-drawing. As for now, ito muna ang gagamitin natin. So, try natin i-play. Ayan, meron na tayong mapa. So, gumagalaw na yung character natin doon sa mapa niya. Now, next thing na gagawin natin is yung tinatawag nating camera movements. Ano yung camera movement na yun? So, gagawin lang natin dito kay May is mag-instantiate ulit tayo ng, paano ba? Hindi muna, huwag muna tayo mag-instantiate. Gumawa muna tayo ng bagong scene. Alright, so sabihin natin dito, other node, camera. So, it's a 2D camera. Gawa tayo. And then, save natin or rename this as, pangalan natin dito is game underscore camera. Okay? And then, save natin. So, gagawa ulit tayo ng bagong folder dito sa ating scene. The object siya. Gagawa tayo ng object folder. Pangalan natin main camera. And save. So, meron na tayong main camera natin. Lalagyan natin to ng script ngayon. Okay? So, ibig sabihin, magko-code na naman tayo. So, as you can see, na-adjust ko rin yung mic ko. As you can see, meron tayo ngayon dito script for camera. So, gagawin natin siya. Meron na siyang default na nagawa. Naka-ready na yung magic method na process. Ibig sabihin, yung tatawaging method every frames per second. May nadagdag na bago. Function ready. Ano yung ginagawa ng function ready na yan? Oras na ma-instantiate itong game object na to, tatawagin niya agad to. So, ibig sabihin, pag lumabas to sa laro, tatawagin niya agad tong function na to. So, ang gagawin natin dito sa function ready na to, gagawin natin, meron kasing built-in na function si camera. Ang tawag ay make current. So, nasa wording naman niya. Ibig sabihin, ito yung magiging camera pag nag-run yung laro or pag tinawag tong si camera 2D. Now, ang logic ng camera is sinusundan niya yung player. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung position ng player. Pangalan natin tong target position. So, target position, kukunin yung position ni player. Pero i-declare muna natin siya as 0. Pero kasi ang kinukuha niya ay vector type. So, X and Y axis. Para mapag-declare ng 0 as vector type, ang gagawin mo, vector 2, i-declare mo yung vector dot 0. So, nandiyan siya. May default target position na 0, 0. Kung nasa gitna siya. Now, gagawa tayo ngayon ng default function. Okay, papangalanan natin tong acquire target. Okay? So, si acquire target is kukunin natin yung player. Okay? Kukunin natin tong object na player at kukunin natin yung position ni player. Paano natin gagawin yun? Balik tayo kay player. Okay, kay player tag. Now, ang gagawin natin si player, para makuha natin yan, kailangan natin siya i-declare. Kumbaga, gagawin natin siyang, lalagyan natin siya ng pantawag sa kanya or trigger. So, para magawa yan, gagawa natin siya ng groups. Manage group. Gawa tayo, ang pangalan ay player. Add natin. At kung saan niya madedetect kung nasan yung scene. Ayan. So, nasa scene tayo ni player, so na-detect niya yung mga nodes na nandito. Ang kukunin natin is yung pinaka-main object, si player. Oops, sorry, hindi ko na-add. Ulitin natin. Player, add. Kunin natin si player, add. So, nasa player group yung object na player. Ngayon, matatawag na natin siya sa codes natin. So, paano gagawin natin doon? Pwede natin ngayon sabihin, yung player object or player node, object kasi karamihan sa programming yung tawag din. So, ang player object ay kukunin natin mula dito. Okay, nandito siya sa file tree natin at ito siya si player. So, gagawin natin dyan is yung default code or default function, built-in function na get tree. So, si tree, ito yun, yung file system natin. Dot get objects or get nodes in group. Kaya natin siya pinasok sa group para makuha yung node na nasa grupo na to. Ano ba yung pangalan ng group na ginawa natin? Tama, player. Now, gagawin natin ngayon,
Natawag natin si player na ilagay na natin siya dito kay player node. So, kukunin natin, sasabihin natin, gagawa tayo ng null catcher dito. If may laman, kung may laman si player node, or if player node dot size. Yan. Kung may laman, so yung magiging value niyan ay 1 or kung ilan yung nakapasok na node dun sa player na yon. Kung 0 yan, so 0. If player node dot size is greater than 0, then i-execute mo yung code na to. Okay? Gets nyo? Since isa lang naman ang laman ng player group, sa array kasi, di ba? Ang index na 0, siya yung number 1. So, ang gagawin natin, bar player. Matatarget na natin yung si player equals player node. Si player node kasi ito yung kinuha natin dito sa get nodes na to. Array yung nireturn eh. Array yung nireturn sa kanya. So, para mapalabas yung array, gagamit tayo ng index. So, sino yung unang lumabas? Si player, di ba? Yung nilagay natin dito. Anong index siya ng array? Tandaan nyo, pag array, ang unang index ay 0, hindi 1. At i-declare natin siya as node na 2D kasi 2D yung object siya, di ba? Now, next thing na gagawin natin is i-declare natin siya as the target position. Yun yung magiging position nung camera. Kung ano yung player global position. Okay? Save natin ngayon. So, meron na tayong code dito. Okay, ba't may error? 13. Ba't ba function to? Func lang. Sanay ako sa ibang language eh. Ayan. Func, here no target. Okay, good. Next thing na gagawin natin ngayon is tatawagin natin to. Acquire target. Acquire target. Tatawagin natin siya at gagawin nating global position ni camera. So, global position, yun yung position ni camera equals acquire target. Now, check natin. Or, tama ba? Hindi, mali pala. Acquire target, global position is equals to target position. Yan. Kasi hindi naman siya nag-return ng target position eh. Dineclare niya. So, tatawagin to, and then ma-update si target position, lalagay natin siya sa global position. Save natin yan. Next thing na gagawin natin, ipapasok natin siya sa main scene, si camera. So, lalagay natin instantiate sino? Si camera. So, magkakaroon ngayon ng camera. So, lagay natin siya una-unang instantiate. Then save, try nating i-run. As you can see, sinusundan na ngayon ni camera si player. Kaso, medyo stiff yung galaw ng camera natin. Pag sinabi nating stiff, parang sa animation kasi, yung bigla na lang lumilitaw. So, lalagyan natin ng konting delay. Meron tayong tinatawag sa lahat naman kasi ng bagay sa mundo, merong mathematics na involved. So, sa ganyan, if nagbi-video editing kayo, meron tayong tinatawag na linear interpolation wherein magkakaroon ba ng, halimbawa, search natin para mas ma-explain ko na maganda. Linear interpolation. Maganda explanation dito. Yan. Ito sa video editing, maganda to. Ayan. Sa video editing kasi Anytime you meron keyframe the tinatawag na position of an object, linear. Premiere will automatically set the spatial interpolation to auto Bezier. Spatial interpolation. Yan. So, paano ba ito i-mute? Gusto ko siya i-mute. Okay. Sa video editing kasi meron siyang interpolation na tinatawag wherein frame by frame lumilipat dito yung bilog kanina. Anytime you Ayan, no? Lumilipat-lipat. Frame 1, nandito yung bilog. Frame 2, nandito. Frame 3, nandito. Frame 4, nandito. Pag pinatakbo mo yun, parang nagte-teleport lang yung bilog. Ganun yung nangyayari. Okay? Lalagyan mo yan ng linear interpolation, magkakaroon yan ng frame 3.5, frame 3.1, wherein makikita mo kung ano yung nangyayari in between the frame. So, hindi lang siya nag-execute na dire-diretsong ganun. Tingnan nyo ha. keyframe the position of an object, Premiere will Ano ka? Yan. Lalagyan nyo ng interpolation. Tingnan nyo. As you can see, no? Nagkaroon ng frames. So, mas maganda yung pagkakasunod sa kanya.
Okay? Hindi siya poop, 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 nagte-teleport lang. Nagkaroon ng value mula dito hanggang dito. Gets? So, ganun gumagana yung linear interpolation. Gagamitan natin to ng math dito. So, gagawin natin, si global position, imbis na target position lang, i-edit natin siya. Global position dot, ayan, linear interpolation. LERP yung tawag din sa function na yun. So, lalagyan natin ng linear interpolation yung target position na na-detect niya. Okay? And then may math dyan. Ito, 1.0 minus exponential of time of the frames times 10. So, merong explanation dito ng mathematics. I-attach ko na lang sa description kung paano nagawa yan. However, this is the code para dun sa linear interpolation. So, magkakaroon ng value ngayon yung paglipat ng camera. So, titignan natin ngayon yan. Ira-run natin ngayon yan. Yung camera natin, ibig sa stiff kanina, tingnan yung mangyayari. Nakita nyo? Parang meron delay. Parang sumusunod talaga sa kanya yung camera. Hindi siya nakatutok talaga sa player na parang sniper. Nagkaroon ng delay ngayon. Gets? Okay. So, next thing na gagawin natin is gagawa tayo ng, syempre, kung may stage na nandiyan yung player, gagawa tayo ng kalaban ng bida natin. So, dito sa scenes, gagawa tayo ng bagong folder. Pangalanan natin to main enemy. Okay? So, dito na ilalagay yung kalaban natin. So, gagawa tayo ng bagong scene, bagong object. Tulad lang din siya ng player actually. Pero, ibis na kinokontrol mo siya, dapat may sariling AI yung kalaban. So, susundan niya yung player natin tapos aatakihin. So, ang gagawin natin dito is parang sa player lang din. So, ano ba yung ginamit natin doon? Character body 2D. Alright? So, create lang tayo. And then, pangalanan natin tong main enemy. Okay? Then, save natin at ilagay natin dun sa saan bang, sa scene. And then, main enemy. Then, save natin doon yung main enemy scene. So, tatandaan nyo, meron tayong main enemy na character body 2D. Para ma-display yung itsura ng kalaban natin, gawin natin is mag-add tayo ng sprite. So, mag-add tayo ng child node. Kukuha tayo ng sprite 2D. So, create natin. Ito sprite 2D na yan, sa natin ngayon yung main enemy, kukuha tayo mula dun sa Kenny Rogers nung ating kalaban. So, tingnan na ulit natin yung tile map natin. Pili tayo ng kalaban dito. So, zoom in natin. Kung mapapansin nyo, yung mga character, pili tayo ng magiging kalaban niya. So, much better siguro, try natin tong yung multo or ito yung daga. Try natin yung multo. Okay, kunin natin yun. Hanapin natin dun sa tiles, yung multo or yung dagat. Kung sino unang makita natin. Okay, ayun yung multo. So, tile 121, nandun yung multo. Pwede mo siyang i-drag. Okay, ito pa yung isang way na pag-add. Drag natin papunta dito kay main enemy. Saan siya na-save? Sa main. Lagyan natin kay main enemy. So, ayun yung sprite ni enemy. Nandun sa loob ng kanyang folder. At itadrag natin dito sa sprite na to. Ayan. So, ayun yung sprite ng kalaban natin. Lalagyan natin siya ngayon ng collision. Or yung tulad yung kinamit ko kanina. Para ma-detect yung banggaan. So, collision shape 2D. Okay, kung natatandaan nyo rin kanina, yung sprite natin, in-offset natin, so gagawin din natin yon. So, -8 dun sa y-axis na offset para nandun siya sa tamang plane. And then, gagawa tayo ng shape 2D ng collision. Yan, circle. At iayusin lang natin. Ilalagay natin dun sa ating sprite. Ayan siya, yung collision. Dito natin konti. Yan. O, laki na pa ng konti. Ayan. So, ayan, pag bumangga dun sa multo, pwedeng mamatay yung player natin na mabawasan yung HP nung player natin. Okay, na meron na tayong kalaban. So, gagawin natin, lalagyan natin to ng utak. Lalagyan natin ng utak tong kalaban na to. So, gagawa tayo ng script para sa kanya. As you can see, na-define na naman yung sariling script niya dahil nga alam ni Godot na ang ginagawa natin ay isang character pero hindi natin kasi gagamitin yan eh. So, gagamitin natin is yung tulad nung kanina lang. Try natin lahat yan. Tara lang natin to nasa taas. Okay? Natin yan. Alright.
Now, nandito tayo kay main enemy script, kailangan nating tulad lang ni player, kailangan niya ng velocity, direction, at puwersa para gumalaw. So, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng movement speed. Si player kanina sa 200, bagalan lang natin ng konti itong kalaban. Sabihin natin ang max speed niya ay 75 lang. Yan. Lagyan natin siya ng max speed na 75. And then, gagamit tayo ng function or magic method ulit, yung delta. Kung tatandaan nyo kanina yung process delta. Ayan. So, lagyan muna natin to ng pass bago natin lagyan ng value. And then, gawa tayo ng custom function. Kukunin natin yung direction. Okay? Tulad nung ginawa natin sa player kanina. So, gagawin natin, get direction to player na function. So, hahanapin niya kung nasaan yung global position ng player. Okay? And then, susundan niya yun. So, paano gagawin natin? So, explain natin. Halimbawa, tayo sa stage. Ito yung player, para ito yung kalaban. Paano niya malalaman na kailangan niyang puntahan 'to? Siyempre ituturo natin itong player. So kukunin natin yung global position ng player, kukunin natin kung nasaan yung position niya, okey? Ngayon, yung global position ng player na yun, ima-minus natin sa global position nung kalaban. Kung saan man nandun yung kalaban, makukuha na natin yung direction. Anong direction yun? Ayun, oh, yung papunta na yan. Halimbawa, nandito ka, yung direksyon papunta dun sa player ang kukunin natin. So, paano natin iko-code yun? Balik tayo sa script ni main enemy. So, ang gagawin natin do'n, kukunin natin si player, parang yung ginawa natin sa camera. Kukunin natin si player node. Tandaan niyo hindi pa yan si player, yan yung lalagyan ni player. Equals get 3. Tulad lang ng code kanina sa camera. Dot get nodes in group. Or pwede na natin sabihin get first node in group. Para hindi na natin kunin via array, yung may index 0. Kukunin niya agad yung pinaka nasa unahan ng group na yon. Sinong group yung kukunin? Sino ba yung ginawa nating group? Si player. At i-declare natin siya as a node 2D object. Sa 2D game yung ginagawa natin. So, check nga natin. Get 3, player get first in group. Error. 2D. Ayun. Tama na ba? Yun, tama. Next, yung gagawin nating sunod is kukunin natin yung direction, di ba, nung player na yun. So, if may laman yung player node, okay, gagawin natin, if may laman sa player node or hindi siya equal sa null, ang gagawin natin ay ito, return natin, sinong ire-return natin? Yung position ni player node, so global position, yung pwesto daw ng player, ire-return natin minus dun sa global position nitong kalaban. So global position yung normal na property niya. Global position ni player node minus dun sa global position ni kalaban. Ang problema dyan, ire-return niya ay vector 2D. Ang kailangan nating i-return is tulad niya nung kanina is yung number, yung singular digit para ma-multiply natin to sa max speed. So, ang gagawin natin, ino-normalize natin yung vector 2D, gagawin nating normalized. Okay, so single digit yung i-return niya. Now, pag nakuha na natin yung direction, pwede na natin tong i-return. So, ayun nga, i-return niya. Kung hindi naman daw or walang na-detect na player, ang gagawin niya, ang i-return niya ay null. Nakuha niyo ako? Kung may nakita, ito ang re-return niya. Kung walang nakitang player, ang re-return niya ay null. So, tatawagin natin to ngayon. Itong get direction to player na to, copy natin. At gagamitin natin ngayon dito. Kukunin natin siya para makuha yung direction. Equals get direction to player. Now, meron tayong pang-compute ng velocity. Equals direction times the speed, di ba? Or the force. At now, may velocity na tayo, pwede na siyang gumalaw. So, gagawin natin ngayon dito, move and slide. So, gagalaw siya. Kung may kalaban at kung may direction. So, dito sa main stage natin,
Okay? I-instantiate naman natin ngayon yung kalaban. Ayan. So, tingnan natin dito. Ayan yung kalaban. Lagay natin dito sa gitna. Tingnan natin kung hahabulin tayo. Ayan o, hinahabol tayo ng kalaban natin. Problema dyan, pagka nagbanggaan, hindi ka na makagalaw. Ayun, kumapit. Kasi nagkakaroon ng tinatawag nating collision. Ang gusto ko lang mangyari diyan, 'pag dumaan yung kalaban, hindi dapat niya napipigil yung player kasi nga multo, eh. Gusto ko lumulusot tayo. So, paano ang gagawin natin do'n? Pause natin or stop natin. Kung titignan natin ngayon 'tong property nitong player 2D na 'to, okey? Kung mapapansin mo dito merong layers or collision layers. Una, layer at mask. Ang ibig sabihin nitong dalawang 'to, si layer, is if nag-e-exist ba yung player na yon, merong banggaan bang mangyayari 'pag nandito siya sa layer 1. Tingnan natin si enemy, nag-e-exist din siya sa layer 1. So pagka nag-collide, nagkaroon ng banggaan, magkakaroon ng puwersa, magdidikit, babangga. Ang gusto ko hindi sila magbanggaan. So, ano yun, paano gagawin natin? Ito naman kasing mask, ang ginagawa ng mask is sinasabi lang niya, "Uy, merong banggaan na nangyari." Pero walang actual na banggaan. Hindi niya na kailangang ibangga yung player, hindi niya maaapektuhan yung posisyon ng iba. Kumbaga ito, trigger lang. Ito yung action na nangyayari, talagang nagkakaroon ng banggaan. Gusto ko trigger lang ang mangyari, so tatanggalin natin 'to. Ano mangyayari diyan 'pag tinanggal natin at plinay natin 'to, yung kalaban, whoop, lulusot na tayo ngayon diyan. So, halimbawa dumaan dito, boom, minus HP, boom, minus HP, boom, minus HP. Nakuha niyo? So, yun gumagana si collision. May trigger siya, pero hindi sila nagbabanggaan. Ang susunod natin gagawin is gagawa naman na tayo nung atake para mapatay natin yung kalaban. So, recap tayo kanina na meron tayo ngayon is yan nga, hinahabol na tayo ng kalaban natin. So, gagawa na tayo ng atake para dun sa kalaban na yun. Now, ang gagawin natin is dito sa scene, okay, gagawa tayo ng panibagong folder. Pangalanan natin 'tong ability folder. Sa loob ng abilities folder, gagawa tayo ng dalawang folder. Una, yung pangalan ng ability natin which is sword ability. So, gagawa tayo ng hiwa ng espada. Okay? Yung sword ability folder na yan, yun yung maglalaman ng asset at itsura ng espada natin. Gagawa pa tayo ng isang folder. Pangalan naman is sword ability controller. So, ang lalaman naman nito is yung node or yung object kung saan ito yung magkokontrol dun sa behavior nung pag-atake natin. Alright, so paano yun? So, meron tayong dalawang folder, gagawa tayo ng scene. Unang scene natin syempre is yung espada mismo. So, lalagyan natin siya ng itsura. So, for this one, gagamit tayo ng 2D scene. Pangalanan natin tong sword ability. At mag-i-instantiate tayo mag-add tayo ng isang characteristics which is yung sprite 2D, lalagyan natin itsura yung espada natin. So, gagawin natin, tingnan natin yung asset uli natin. At meron dito ang espada. This one, hanapin natin siya. So, sa Kenny Dungeon tayo, tingnan natin yung tiles, hanapin natin yung espada. At yung espada, I believe, ay eto, tile 104. So, i-drag natin to papunta dun sa Kenny Dungeon natin at ilalagay natin dito kay sword ability. Ayan, so meron tayong tile dito ng sword ability. Save natin yung scene na 'to. So, ito yung itsura. So, sa sword ability siya, hindi siya yung sa behavior. Okay. Now, para magkaroon ng itsura yan, ida-drag natin tulad dun sa player lang. Lalagay natin sa texture at eto na, yung espada natin. Now, natatandaan niyo kanina, lagi ko siyang inilalagay dun sa pantay nung x-axis yung mga ginagawa natin dito. I-explain ko na ngayon yung purpose nun. Meron kasi tayo nakita dito, parang crosshair na 'to. Ang tawag natin diyan ay pivot. Kung saan pagka nagkaroon tayo ng rotation, dun manggagaling yung rotation natin. Parang awkward naman kung ang rotation natin ay nandito sa mismong hiwa ng espada. Dapat yung rotation natin nandito sa hilt para magmukhang natural. Anong sinasabi ko na yun? So, gagawin natin dito is lagyan natin 'to ng offset na -2 sa y. Dagdagan pa nating -4, 'yan. Para yung mismong, pivot natin 'pag humiwa nandun sa patang na nung espada, 'di ba? Mas mukhang natural 'pag humiwa siya. So,
Ayan, meron na tayong sa espada, may sprite na din siya. Next thing na gagawin natin is pupunta tayo sa sword ability controller. Gagawa ulit tayo ng bagong scene. For this one naman, gagamitin lang natin ay node. Yung node, ginagamit natin to para sa mga codes lang, sa mga behaviors lang. Wala naman tayo ilalagay na mga sprite. So, dito lang na, parang pang all around lang siya. At papangalanan natin tong, sabihin natin sword ability controller. Tulad ng pangalan ng folder niya. So, kontrolin lang natin yung behavior ng espada natin. Now, ang gagawin ko, automatic na ihiwa yung character natin every 1 second or 1.5 seconds. So, mag-a-add ako ng isang characteristic ulit or isang node or isang class na pwedeng mag-control ng oras. So, hanapin natin time. So, kasi merong isa, timer. So, merong child class ngayon to si Sword Ability which is yung timer wherein meron siyang wait time. Right, tingnan natin. The wait time is in seconds. Sabihin natin 1.5 seconds. So may cooldown. Tingnan na to, start na to. So sisimulan yung oras once na ma-trigger yung timer. Okay, good. And then yung timer na yan, meron siyang tinatawag na event trigger wherein makikita mo siya dito sa node. Ayan, signals ang tawag doon. Na kung saan, ito tingnan natin, timeout. The signal will be emitted when the timer reaches zero. So, ibig sabihin, pwede natin gamitin to na si timeout function na every time na maubos tong 1.5 seconds, ihiwa siya yung espada natin. Nagigets nyo? So, paano natin gagawin yon? Una, punta muna tayo sa player scene. Gawa tayo ng isang child node dito wherein siya yung magmamanage ng mga ability natin. So, lagyan natin siya sa pinakataas. Pakalanan natin tong rename. Pakalanan natin tong ability manager. Alright, so dito natin ipapasok si Sword Ability Controller. However, hindi pa natin nasa-save tong si Sword Ability Controller. Save natin dun sa folder niya na ginawa natin kanina. So, hanapin natin yan sa Abilities. Yan, dun sa Abilities. Yan, Sword Ability Controller. Diyan natin siya i-save. Alright. Now, pwede na nating i-instantiate siya player kasi meron tayong Ability Manager. At ang unang ability na ilalagay natin ay si Sword Controller. Yung behavior, siya yung magpapalabas kasi ng espada eh. Okay? So, gagawin natin ngayon, i-connect natin 'to, yung sword ability natin, yung itsura ng espada dun sa kanyang behavior. Paano natin gagawin 'yon? Gamit ang GD script. Alright? So, ito, nagko-code ulit tayo. So, ang gagawin nating umpisa is i-connect natin itong si sword ability controller dito kay sword ability yung itsura. So, ang gagawin natin diyan, magde-declare tayo dito ng var at i-export natin siya. Wherein, kumbaga, ang ibig sabihin export is parang sa Java na import, yung tatawagin mo, kukunin mo siya. Okay? So, sino kukunin natin at anong pangalan niya? Si Sword Ability ang pangalan. Paano natin siya kukunin? Manggagaling siya sa isang package or sa isang object or sa isang scene, this one. So, isa siyang scene.tcsn yung ano eh. So, i-declare natin dito na isa siyang packed scene. So, pag binaba mo ngayon yan, kung mapapansin mo dito sa inspector natin, nagkaroon ng panibagong value sa kanyang properties which is yung sword ability. Ito yun, sword ability. Now, sino daw yung sword ability na yun? Pwede natin ngayon i-drag yung itsura ng espada natin dito. So, ngayon, konektado na sila. Nagets nyo? So, in-export natin as vaccine at ikonekta natin gamit yung inspector. So, yung dalawa, si controller at yung itsura ng espada natin. Now, ang gagawin natin ngayon is dito sa magic method na function ready, tatawagin natin tong si timer. I-access natin yung node na yan. Para ma-access yan, gagamit ka ng dollar sign. Okay, i-access natin si timer. Okay, timer. Ayan, let capital T. At kukunin natin yung signal niya. Natatandaan niyo kung ano yung signal ni timer kanina? Time out. So, meron niyang time out. Pag naubos yung 1.5 seconds, anong mangyayari? I-execute niya yung function na gagawin natin. So, wala pa tayo ng function eh. So, paano gagawin natin dito? Burahin natin to, hindi natin kailangan yung delta na yan. So, gagawa muna tayo ng function dito. Sabihin na lang natin na pag naubos si timer, ang timer timeout, i-execute niya yung function na to.
So, ang una nating gagawin dito is kukunin natin si player, okey, kung nasaan yung ating player at kasi dun siya yung hihiwa, eh. Dapat sa kanya lumabas yung espada. Para sa camera kinuha natin yung global position ni player. So, gagawin natin player equals get tree tulad ng ginawa natin kanina, dot get first node in group. Sinong group yun? Si player, okey, as node 2D. Next thing na gagawin natin ngayon is lalagyan natin 'to ng kumbaga break line. Sabihin na lang natin kasi kanina pa natin ginagawa yung null catcher na if existing si player tsaka lang iti-trigger 'to. Gawin naman natin ngayon yung kabaliktaran. Kung hindi nag-e-exist si player, walang player na nakuha dun sa group na yon or player is equals to null, then break line. Patayin na natin agad yung code. Wala kang gagawin. Pero kung nag-exist si player, ito ang gagawin mo. Var sword instance, sorry, is equals to null yan. Sword instance is equal. So, gagawin natin yan. Gagawin natin, tatawagin natin to yung itsura nito. Isasama natin yung espada gamit itong sword ability na to, which is connected dun sa itsura ng espada. Sword ability dot instantiate sa summon niya yung itsura. So, lalabas dun ngayon sa mapa yan as node 2D. Okay, kanina siya may instantiate. Malalaman nyo. So, lalabas siya ngayon. Now, gagawin natin, saan ba siya masasamon? Siyempre, dun sa mapa, kay main. Paano natin ma-access si main? Kung titignan mo dito, si main may mga anak siya, si player. However, dito sa code natin, na-access na natin si player, eh. So, paano natin tatargetin si main mula kay player? Ang gagawin natin, player dot get parent. So, kung mapapansin mo, dito sa main game natin, child si player ni main. So, ma-access natin ngayon si main. Okay? Dot get parent dot add child. So, magkakaroon ng child node or object dito sa main natin. Mailalabas natin ngayon tong si sword ability. May instantiate na natin siya. Papunta ngayon doon sa mapa. Okay? So, add child. Sino i-add natin? Si sword instance. Okay? Now, ano na lang ang kulang? Saan natin siya i-add? Saan lalabas si espada? Siyempre, lalabas si espada kung nasan yung player natin. So, sword instance dot global position is equals to player dot global position. Save natin. Now, balik tayo ngayon kay player. Nandito na yung ability controller natin. Okay. Check natin yung mga iba pa. Ability controller, si timer. Auto start na siya. So, oras na mag-run, papasok na agad siya. Check natin kung ano nang mangyayari. Oop, merong invalid function connect. Okay. Di natin na-set ito. Okay, ano nangyari dyan? Explain ko. Wait. Kung nag-time out daw, i-trigger si function. Sinong function yung i-trigger natin? Hindi natin na-set. So, ito yon. Tatawagin natin yung ginawa natin function na on timer, timeout. Save natin. Play natin yan. Tingnan natin mangyayari. Ito yung nagsasama ng espada yung tao natin kasi wala pang ginagawa. Okay, ayan na, meron na siya. Nag-trigger na yung ating skill. However, wala pa siyang ginagawa. Susunod natin sa part 2 nito is kung paano masasaktan itong multo gamit yung sama natin ng espada na yan. Okay, so recap. So meron na tayo ngayon dito, yung player natin, ayan, umatake na, nagtatain na siya ng espada. So, kailangan natin ayusin yun. So, nakakapagsama na siya ng espada. Ang gagawin natin ngayon, yung espada, lalagyan natin to ng animation, yung mismong naglalabas. So, si sword ability scene, nasa kanya kasi yung itsura ng ating espada. So, punta tayo sword ability. Okay? Mag-a-add tayo ngayon dito ng isang property or child node. Lalagay natin dito is animation player. Ayan. Lalagay na sa taas yan.
Okay, so si animation player, ito yung mag-e-execute ng animation natin. So gagawa tayo ng animation ng pangalan ay swing. Okay, so swing. Now, ang gagalawin natin dito ay si Sprite 2D. Siya kasi yung pinaka-pang-animate natin. Siya yung nag-aayos ng rotation, ng movement, or position ng espada. So, gagawin natin is a swinging animation. So, gagawin natin, gawa tayo dito ng isang keyframe. So, ito, 0, that is 0.51, that is your frames. Pwede mong habaan yung execution animation. For this one, 1 second animation lang siya. So, and then, gawa natin. So, lagyan natin ng animation. Gagawa lang tayo ng frame 0 for rotation. So, ito, yung rotation, leave mo lang, punitin mo to, yung T. And then, leave as default mo lang, and then create. Now, ito, palitan mo to ng cubic. Normal lang yan. And then, click mo tong rotation na to. Okay, sa inspector natin. Rotation. So, aayusin natin yung animation niya. Ayusin natin siya. So, meron tayong frame 0. Gagawa tayo ngayon hanggang kailan yung rotation na yan. Sige, lagyan natin siya ng buwelo. Sabihin natin hanggang 0.2. Lalagyan natin ng buwelo yan. Gawa tayo ng isa pang keyframe. So, pag clinic natin yan, so mapupunta tayo dito ngayon sa rotation value niya. Sabihin natin mula sa 0 frame is bubuelo siya mula 0.2. So, magkakaroon, usog dito ng konti yung buwelo niya. Lagyan natin to, sabihin natin negative 30. Okay? Baliktad. Okay, tama. So, bumuelo. Mula sa 0, bumuelo siya. Okay, nakita niyo? Konting easy mo muna. Bumuelo siya. And then, taasan pa natin yung value ng buwelo parang konti. Sabihin natin, sabihin natin 60. Ayan, bumuelo. Tingnan natin, na-play natin. Ayan, bumuelo. Nakita niyo? Bumuelo yung espada. Okay, balik tayo ngayon dito sa rotation. Add ulit tayo ng keyframe hanggang sabihin natin 0.7 is hiwa na siya. Okay, hinggan natin yun na isa pang keyframe. Then, click natin yung keyframe na yan, edit natin yung value, sabihin natin, lagyan natin to ng 180 degrees na value. So, pag pinay natin yan, natin, oh, humiwa. Yun nga lang, ito kasi, hindi natin ang easing ng konti para mas mukhang natural yung paghiwa niya. Yan. Pag natin play, wala. Humiwa siya, di ba? Kita nyo? Humiwa ng espada. And then, ang dadagdag natin dyan siguro, babalik ng konti yung espada dito sa 0.9. Lagyan natin pa ng isang keyframe dyan. Okay, click natin yung sprite. Then rotation, bigyan mo natin ng keyframe and then babalik ng ganun. So, tingnan natin yung animation natin na ginawa para doon sa espada. Yeah, yeah. Okay, good. Eh, parang hindi bumalik. Tingnan natin. Babalik siya. Oh, parang bumilo. Yeah, much better. Hmm, siguro lagyan pa natin ng konti itong easing lang. Yeah, para suwabe yung galaw ng animation natin. Next na gagawin natin is mag-add pa tayo ng isang animation dito, which is yung scale. Huwag tayo sa scale 0, sa frame 0. Meron tayo ng keyframe nito. Kuha tayo na sa scale naman. So, ganun din. Pero dito sa scale, ang gagawin natin ay mula dito sa keyframe na to, gawin natin value niya siguro ay 0. Okay, tapos dito sa 2, lalaki siya. Gawin natin 0.75. Oops, dito natin na-add yung keyframe. Mag-add tayo ng keyframe sa scale. Dito 0.02. Okay, then click natin yung keyframe, dagdagan natin to ng value, sabihin natin 0.75. Yan. Okay, kita. Dagdagan natin, gawin natin 1. Yan, tingnan natin.
Puwede naman natin 'to i-drag. Uy, ba't gano'n? Ayaw. Browsing nga natin. Ano ba nangyayari dito? Check natin. Ayun. Ay, baliktad. Okay. So, dito sa scale na 'to, naka-1 siya sa first, dapat dito 0. Yan. So, 0 siya mula sa wala. Okay. And then, lalagyan natin siya. Sabihin natin dito, 0.75. Pwede ba yun? 0.75. Okay. Dito, lalabas. Ayun. Lumabas siya. And then, sabihin natin dito sa ano to, lakihan natin. Dagdagan pa natin ng isa pang keyframe. Right click, insert key. Sabihin naman natin dito, 1.25. Yan, 1.25. So, tingnan natin. Play natin. Yun. Yun ang bongga. Yun yung animation natin. Siguro sa dulo, dito, bigyan natin ng another keyframe. Balik natin siya sa 1. And then dito, mawawala na siya ng tuluyan. Okay, tingnan natin. Yung animation natin, yun. Tingnan nyo? Siguro, ano pa natin? Tingnan. Baka pa natin yung runtime. Ayan, dito siya mawawala ng tuluyan. Tingnan natin kung paano animation niya. So, kayo magtitimpla na yan, guys. So, titimplahin nyo talaga yung animation. Ayan, dito natin. Yun. So, yun yung slashing animation natin. Okay. Now, try natin i-play. Dapat gagana yan. Ba't ganun? Hindi siya gumana. Alright, i-close natin. Tingnan natin, debug natin. Bakit hindi gumana? Check nga natin sa animation player. Ano dapat ang kailangan ilagay doon? Okay. Tingnan natin script nito. Okay naman. Ito, kailangan na pala natin i-click to. Yung auto load swing. Pag trinigan siya. Try nga natin. Yun. Yun, oh. Ay, espada natin. Okay. So, next naman is yung pag-target dun sa multo. Kailangan tama yung target niya. O, ganda na. So, next tutorial natin is kung paano targetin yung multo. Okay, so may nakalimutan tayo dito. For this one, ayan o. So, gumagana nga siya. Lumalabas yung espada. Ang problema dyan, ini-instantiate niya kasi yung espada dun sa laro. So, titingnan natin dito sa remote yung resource ng laro. Nag-instantiate siya ng mga object, pero hindi niya binubura. So, pag napuno yan, babagal yung laro natin. So, kailangan mabura yon. Okay? So, ang gagawin natin ngayon dito sa animation player natin, ayan, yung si sword ability, mag-add tayo ng track dito. At make sure na kay sword ability ka na-click. And then, call method track. Ayan, sword ability. And then, kailangan niyang, after ma-play yung animation, kailangan mawala siya. So, may built-in function dyan na pag ni-right click mo at in-insert mo, hanapin mo yung Q, Wewe. Yan, Q free. So, mangyayari dito, Q's this node to be deleted at the end of the current frame. So, kung saan to nakatutok, mabubura siya. So, itutok natin sa dulo ng animation natin. Yan. After ma-execute tong animation na to, buburahin niya yung yung object na nakikreate. So, try natin ngayon. Yan, nag-animate na siya. Pero, titingnan natin sa remote, nag-animate pag natapos, binubura niya. Hindi na iipon. So, importante din yun. Okay? Okay, so na-animate na natin yung espada, lumalabas na siya. Ngayon, ang gagawin natin, tatargetin natin yung kalaban para yung espada lalabas doon sa kalaban tapos hihiwain siya. So, ang gagawin natin ngayon dito is, syempre, espada, hindi naman siya parang buong mapa yung skill. Kailangan mag-set tayo ng range para doon. Okay, so constant, lagyan natin ng range yung espada natin, yung skill natin. So, lagyan natin dito ng max range. Bigyan natin siya siguro, sabihin natin 150 na lang. So, max range na 150. So, kailangan natin makuha ngayon yung position nung ating kalaban.
Okay? So, gagawin natin ngayon dito, kopyahin lang natin 'tong code na 'to, ibaba natin. So, para mababa 'yan, para makopyahan Control-Shift-D, then para mababa Alt down, ayan bababa natin dito, okey? So, ito ang gagawin natin diyan. Para makuha natin yung posisyon ng kalaban tulad ng ginawa natin dito, nilagyan natin ng group yung player. So, gagawin natin ngayon dito sa enemies, main enemy, lalagyan din natin siya ng group. So, tawagin natin yung group na enemies, okey? Ay, pangit ang pangalan, ulit, enemies, 'yan. At lalagay natin yung si main enemy dito, okey. Now, natin ngayon, balik tayo kay Stored Ability Controller. Puwede na natin yang kunin yung mga kalaban. Tandaan yung word, mga kalaban. Si player kasi isa lang. Yung kalaban madami yan. So, hindi natin puwedeng gamitin 'tong first node in group. So, ang gagamitin natin diyan is yung parang yung kanina. So, get nodes in group, okey? So, ang rereturn niyan array, mga kalaban na kukunin natin dun sa group ng enemies na ginawa natin. Hindi natin siya ma-instantiate as Node2D kasi madami yan, array yan. So, buburahin natin 'to ngayon. Now, 'pag nagawa natin yang ma-detect yung mga kalaban, ifi-filter natin yan dun sa max range natin. So, kinuha na niya, tinarget niya lahat ng mapa. Global yan, lahat ng mga kalaban na nandun sa stage. So, ifi-filter lang natin yan. So, enemies dot, okay, filter. So, gagawa tayo ng function sa loob, okay? And then magde-declare tayo ng mga variable diyan. So, una ko ide-declare, sabihin na lang natin yung nasa loob ng array na 'to, pangalanan natin siya as enemy, okay? At i-cast natin siya as node2D. So, lahat ng makikita dun sa array na 'yan, ang tawag dun sa kanya ay enemy na naka-cast as node2D. Bakit node2D? Para makuha natin yung global position nila. Kasi ikukumpara natin kung pasok siya dun sa max range natin na 150. So, paano gagawin natin diyan? Dito, magsasabi lang tayo ng return enemy.global position. So, ipi-filter niya ngayon lahat ng mga kalaban gamit yung global position nila. Okay, anong global position? Susukatin niya yung distansya. Puwede natin gamitin 'tong distance 'to kaso malakas 'tong gumamit ng CPU, eh. So, squared natin muna para mas ewan ko ba't gano'n, pero sa Godot kasi mas mahina yung gamit nila ng CPU, so ito ang ginagamit. Ang problema, squared 2, para maging normal 'yan kailangan yung kukumpara nating value ire-raise natin sa power of 2 para maging singular sila. So, hahanapin natin yung distansya niya mula sa player global position. So, kung mapansin niyo, dineclare natin dito si player, ayan siya, nakukuha natin, naka-node 2D, makukuha natin global position. Dito rin, si enemies. Kinuha natin siya as enemy para yan, dineclare natin enemy as node 2D para makuha din yung global position, which should be less than the set range. So, dapat yung layo niya mula doon sa player, mas bababa sa range. I-raise natin sa power of 2 kasi ito naka-squared, eh. So, ang gagawin natin dito, max distance, max range, sorry, raise to the power of 2. Nakuha nyo? Version ni raise of power of 2. Now, save natin. Kahit may error, okay. Walang ano, then yung function natin. So, mafi-filter ngayon lahat lang nung pasok sa max range natin, yung ipapasok niya sa array na enemies. Nagets nyo ako? So, ang mangyayari natin dito ngayon, maglalagay pa tayo dito ng isang condition. If, okay, lalagyan natin ng if, yung enemies, yung array na na-filter na, that size, yung bilang ng array na na-filter na is equals to 0, ibig sabihin, walang nakuha kalaban, walang gagawin. Papatayin yung script. Return 0. Or return lang. Pwede na yan, return. Return null. Gawin natin, return null. Kung meron, anong gagawin niya? So, ang gagawin niya ngayon is, iso-sort natin yung mga kalaban from the lowest na pinakamalapit. Okay, paano gagawin yun? Meron ditong function sa Godot, so sa array function, enemies.sortCustom.
So, gagawa tayo ng custom rule. So, this one, tatawagin natin yung unang value ng array. Set natin yung type as node 2D. Kukumpara natin kay B. Set natin yung value niya as node 2D din. Mali ako. Node 2D. Okay. So, ano yung magiging sorting rule niya? Ito yung magiging rule niya. Tingnan nyo maigi ha. Kukumputin natin yung distansya ni A. Okay? Kukumputin natin yung distansya ni A equals A dot global position. So, yung unang kalaban, yung A na kalaban, ito yung magiging rule niya. Kukompute natin yung global position na to, distance squared to the player's global position. Okay? So, yan yung unang value. Kukunin niya yung unang value ng array, kukumpara niya. Okay? Then, duplicate na lang natin to. So, B distance naman. So, ito yung dalawang magkukumparahan dyan. Ito yung rule. Ay, ba't ganun? Ito insert. Nasaan ba insert ko to? Ayan. B distance, then B dot global position. Now, ang re-return nito ngayon is return mo ngayon sa ruling natin, dapat si A ay mauuna kung less than yung distance niya kay B distance. Nakuha nyo? Kung paano mangyayari dyan? I-filter niya ngayon ha. Tingnan niyo maigi. Kaya sa sort niya ngayon, pero, oops, teka naman. Sorting, custom function siya. So, kailangan natin declare dito function. Sorry. Ayan. Okay. Then, dapat ito may closing. Yan. Tama ba? Okay, wait lang. Nakalituan sa closing. Uy, tama naman. Tama naman. Ito pa pala. Tama. So, ito yung kukumpara niya. Si A, value ni array. Titignan niya, mag-a-assign siya ng isang array dyan as first value. Gagawin niya node 2D yun para makuha yung global position. Pag kukumparahin sila, titignan kung sino yung mas maikli yung distance. Kung sino mas maikli distance, siya yung unang i-assign. So, mako-custom sort na to ngayon. So, pag bumaba dito ngayon sa enemies, nasa enemy zero index yung pinaka malapit. So, ang gagawin naman natin dito ngayon is imbes na sort instance that global position is equals to player, ang magiging value nito ay enemies, mali pa spelling ko, enemies zero kasi area yan, di ba? Dot global position. So, pinakamalapit na kalaban, yun yung tatargetin niya. Dapat gumana yan. Tingnan natin. Gagana. Ayun o. Walabas yung espada. Para mas mapakita natin, siguro dito sa main game, dalawahin natin yung kalaban. Okay? Ayan, dalawahin natin yung kalaban. Oh. Move natin yung isa. Ayan, isang malapit. Tapos ito isa. Move natin, mas malapit. Tingnan natin ngayon. Ayan, dapat aatakihin niyo yung malapit. Okay? At mas malapit ako sa isa, dapat na. Ayan, kita nyo. Doon na siya maatake ngayon sa malapit. Ayan, so tama na yung targeting niya ngayon. Whoop, whoop. So, nagta-target na siya ng tama. Next thing na gagawin naman natin ngayon is paano mabubura yung kalaban pagka tinamaan ng espada o masisira yung kalaban. Okay. Okay. So, next thing naman is sisirain natin yung kalaban pagka tinamaan siya dapat yung espada, dapat mabubura siya sa mundo. So, paano natin gagawin yon? Una, punta tayo ngayon sa ating sword ability. Okay? So, sword ability scene natin. Dito gagawa tayo ng sabihin natin child node. Pangalan natin tong area 2D. So, ito yung tinatawag nating hurt box wherein ah ito mag exist dun sa mapa at maghahanap siya ng isang trigger na tatamaan niya. Kumbaga, halimbawa ako may NPC. Okay, so punta tayo sa main.
Sabihin natin 'pag lumampas ako sa guhit na 'to, si player, malilipat ako sa ibang mapa. Kunwari nandito yung ating, trigger, yung area 2D. 'Pag ako pumasok dito, shook, malilipat ako sa ibang mapa. Gano'n yung logic dun sa gagawin nating espada. So, puntahan natin yung sword, lagyan natin dito, sword. Di natin siya nakikita kasi naka-zero siya dun sa animation player, di ba? Yan, op, yan, yan. At least, i-ayusin natin sa hitbox. Op, sige dito na lang. Okey, magse-set tayo ng parang hurt box diyan. So, para magawa natin 'yun, mag-instantiate pa tayo ng isang child node, ang pangalan nun, collision, 'yan, collision shape 2D. Kung saan gagawa tayo ng isang rectangle collision, okey? Ayusin nga natin 'to. So, gagawa tayo ng rectangle collision dito, set natin dito siya, kung saan ito yung pinaka parang hurt box natin. So, ayusin natin, hitbox, ayan. So, dun sa animation natin, gawin na natin ganyan. Umiwas siya diyan, Oop, ayan, dapat diyan yung collision niya. Ngayon, mag-uumpisa yung collision, sabihin natin dito, hintayin na natin yung collision hurt natin. Yan. At ma-activate lang yan pagka bumalik na yung hiwa dapat ng espada. So, paano natin gagawin yun? Gagawin natin, pupunta tayo ngayon dito sa ah, collision shape 2D ngayon. Mag-add tayo ng, saan yun? Disable. Disable. Hanapin natin yun. Meron ditong disable Ayun, disable. So, add tayo ng keyframe. Dapat sa umpisa, naka-disable siya. Yan natin, disable. Pag dumating dito, yan, i-enable natin siya. On, enable. At pag dumabot dyan, lumampas na yung hiwa, hindi natin, bahan nga natin pa yung collision natin. Parang masyadong maliit. Umabot dyan, madi-disable ulit. Mag-add tayo ng keyframe, mawala siya dapat. So, mula dito, poop, 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 dito mawawala. Usog nga natin ng konti. Yan, para mas masyadong mahirap yun. Ganyan. Yun. So, mag-enable yung collision dyan. Ibig sabihin, tatamaan yung kalaban if tumama dun sa hitbox niya to. So, ang gagawin natin ngayon dito ay collision shape 2D. I-enable natin kung saan hitbox siya tatama. Okay? Paano natin gagawin yun? So, dito, pupunta tayo kay area 2D. Hahanapin natin yung collision niya. Ayan. So, ang gagawin natin is dito siya tatama. So, mag-exit siya kay layer 3. Mag-aantay siya ngayon ng mask na tatamaan. Okay? So, saan natin ilalagay yung mask na yon? Pupunta tayo ngayon kay enemy. Okay? Gagawa tayo ngayon dito ng isa pang child node. Yun naman yung hurt box niya. Saan tatamaan siya or yung hitbox niya. So, area 2D. At lagay natin dito. At dagdagan pa natin ng isa pang child. Pangalanan naman natin tong collision shape 2D. Yan. Lagyan natin to ng bilog. Yan. Dito natin ilalagay. Lakayan natin ng konti para mas madaling mapatay yung kalaban. Yan. So, pag yung espada kanina, yung tawag dito, hurt box niya, kumama dito sa hitbox nito, which is ito, mamamatay dapat tong kalaban na to. So, dito naman sa area 2D nito, dapat nag-aantay siya ng babangga sa kanya. Ito yung babangga So, sino lang ang nakasip na ganun? Yung espada natin. So, ngayon, dito ngayon tayo sa ability controller pupunta sa strip nito.
Okey, anong mangyayari ngayon diyan? So, tingnan natin, dito dapat ba dito? Ah, hindi pala, dapat dito sa kalaban. 'Yan, si kalaban kasi tatamaan ng espada, eh. So 'pag nahiwa siya okey. So dito natin ilalagay kay enemy yung ating collision box. So ang mangyayari ngayon dito, ang gagawin natin is maglalagay tayo na instantiation or ng constructor wherein 'pag tinawag 'tong kalaban na 'to, ang gagawin natin ngayon is dito kay Funk Ready, ang gagawin natin ngayon tatawagin natin si Area 2D. Now, magki-click natin si Area 2D, titignan natin yung mga signals niya. Ayan, area entered, area exited, et cetera, et cetera. So kung may bumangga, ayan, area entered, ayan yun, kung may bumangga diyan, may pumasok dun sa area ni kalaban, dun sa hitbox niya, inaabangan niya yung espada 'pag pumasok yun dun, ang mangyayari is that area entered, okay, that connect. So iti-trigger niya yung function na nasa loob nung connect na 'to. So gagawin natin ngayon yung function na yan. Function, sabihin nating on area entered, okey? Kung may pumasok dito sa hitbox na 'to, yan, dito sa hitbox na 'yan. Kung may pumasok diyan kasi kung titignan natin dito may inaantay siyang parameter na area din, eh. Sabihin na lang nating, other area, kahit sino. Hindi na natin ide-declare na kailangan yung area ng espada. Kahit sinong area 2D na pumasok diyan, okey? Ang mangyayari is keyword free, tulad nung sa animation, mabubura siya sa mundo. Nage-gets niyo? Save natin, try nga natin kung gagana. Tapos may error. Basic, hindi ko na naman natawag 'to. So tatawagin natin sa save natin dito. Dot connect, tatawagin itong function na 'to. Okey, stop natin. Stop, save. Try natin ngayon. 'Pag iniwan 'to dapat, patay ka. Tinamaan ng espada. So burado sila sa mundo. Okey. So napatay na natin yung kalaban and then sa next tutorial, ayusin natin yung stage na mas maganda. Okey. So, balik tayo ngayon sa laro natin. Aayusin natin ngayon ng konti yung mapa niya para mas maganda naman tignan yung ating ginawang laro. So, ang gagawin natin ngayon dito ay pupunta tayo sa ating tile map, okey? So, tandaan niyo si tileset dito natin sine-setup yung mga tiles na gagamitin natin at ito si tile map dito tayo nagdo-drawing. So, una nating gagawin lalagyan natin 'to ng parang pader. So, ngayon ise-select natin yung mga gagamitin nating tiles. Gamit yung setup, ayan, gagamitin ko sila. Now, ngayon ko ituturo yung kanina yung pagpipinta nito kung tatandaan niyo kasi pinapintahan ko lang lahat sa inyo yan kanina, 'di ba? Ayan, pintahan mo lang lahat sabi ko gano'n, sure pala. Sabi ko kanina pintahan niyo lang yan lahat. Para saan ba yung logic nun, okey? So, ganito yung logic niyan. Click natin 'to, ayan. Ang tawag natin dito ay cell. So, bawat tile meron siyang cell na 3 by 3. So, itong center cell nire-represent niya yung tile na 'to, okey? Yung mismong tile na ginagalawan natin. Ibig sabihin nito, ige-generate ko lang itong tile na 'to if may katabi siya dito sa kaliwa, may katabi siya dito sa baba. So, kasi corner tile siya, eh. So, kailangan may katabi siya sa kaliwa. So, corner tile 'to, 'di ba? Ayan, ito corner tile. So, ige-generate ko lang daw 'to kung may katabi siya sa kaliwang tile, may katabi siya sa kanang tile, at kung may katabi siya dito. So, ige-generate niya yung tile na 'yan. Parang dito sa pader, ito yung pader na tile. So, ibig sabihin ige-generate ko lang 'to kung may katabi ako dito sa, kanan ko, sa kaliwa ko, sa southern left, sa south ko, at sa southern right. So, ige-generate lang niya yung wall tile na 'yan kung may tile dito, okey? Next, dito naman sa kabila kabaliktaran nito. Lalabas ko lang 'tong corner tile na 'to,
If meron akong kapitbahay dito, sa baba ko at sa kanang baba ko, ge-generate ko. Yung gitna, siya yun, representation niya yun. So, dito, so kung susundan natin yung logic, parang gagawa ka ng square. Tignan niyo, oops, mali 'to. Oo, yan. Pipinturahan lang natin siya. Ngayon, i-ge-generate ko ngayon yan. Pipinturahan natin, lalakayan natin yung stage natin ng konti. Para makapagpinta, punta sa tile map, punta sa terrain, sa floor. Yan, generate natin. Dito tayo. Oh, tama na. Pinta na ako. Yan, magge-generate tayo ngayon. Kaya natin ng konti. Ayan ako mapapansin nyo, sinunod nyo yung logic. Nagkaroon ngayon ng pader dun sa ating mapa. So, gagawin natin medyo mas maayos yan. So, actually, pwede mo naman piliin kung ano yung gusto mong tile na pinta. So, dito ka sa tile map, limit. So, may pintang tile. Gamitin mo tong pencil tool. So, para straight line, pintin mo yung shift. Pintahan niyo lahat yan. O, di ba? Para mas maganda, kung medyo ano ka sa detail, pwede nating balik tayo sa tile set. I-enable natin tong saan to, yung may anino na tile. At gamitin natin sa tile map uli para magpinta. Ito naman. So, pwede mo yan, shift. Yan. May pader na tayo. Yan. Kaso sa lalabas ng pader, gray pa rin siya. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, sabihin natin, dun sa labas naman, gamit tayo nito. This one, yung lupa naman. So, enable natin siya ulit sa setup. Setup. Click mo. Balik sa tile map. Click mo siya. Then, hit na natin dito. Yan. Tayo. Generate siya doon. Natin. Dito rin. Para lang magandang tignan yung mapa natin. Oh, yan. So, kung pe-play natin ngayon yan, o di ba? Ganda na ng mapa natin. May pader na kaso, whoop, lumulusot pa rin sa pader. So, ang gagawin natin ngayon dito is lalagyan natin siya ng tinatawag na collision. So, saan natin sa setup yun? Dito sa tile set. Okay? Sa paint. So, ang gagawin natin dito sa tile map, sorry, sa tile set. Saan yun? Ayan. Mag-a-add tayo ng physics layer dito. Okay? Okay, so, wala siyang physics layer. Kailangan nating i-add. Yan. Okay? So, tulad nung kanina, may physics layer tayo. Ayan. So, punta tayo sa physics layer natin. Ayan, makita may collision layer siya. Now, ibig sabihin nun, lalagyan natin siya, gagawin natin siya nag-i-exist sa mapas para hindi makalabas itong player natin. Kung matatandaan mo, yung player natin, meron lang yung, ano ba physics layer? Ayan, oh, nasa mask siya. So, kung lalagyan natin to ng layer 1, yung kanina, si tileset, wala tuloy. Balik tayo dito. Kung lalagyan natin to ng physics layer, si tileset, yan, tatanggalin natin 'tong mask na 'to, hindi niya yung makakalusot diyan si player kasi nag-e-exist siya. May trigger ngayon si player na babangga siya dito. Tignan niyo, Pero para mangyari 'yun, ise-set natin ngayon dito sa settings nitong tileset, pipiliin natin si physics layer 0. Ayun yung ipipinta natin. So, hindi makakalusot si player dito sa mga pader na 'yan. So, 'pag nakita yung map na 'yan, babangga si player. Check natin kung babangga. Hmm, hindi na siya makalusot, 'di ba? Pong, pong, bumabangga na siya ngayon. Oop, mintis yung espada. Tumama. Ush, patay isa. Okay. So, mas maayos na yung laro natin. Meron na tayo ngayong pader. Okay, gagawin natin ngayon sunod is yung game loop.
Okay, so let's create our game loop. Paano gagawin yung game loop natin? Yung game over para matapos yung laro, para mag-restart yung laro. So, dito sa scenes natin, gagawa tayo ng folder. Lagyan na natin dito is game over. One game underscore over. Alright? So, nandito siya ngayon sa ating, dito pa lang. Game underscore over. Alright. So, let's create a new scene. To other node, ganito yung canvas layer. Okay? Let's create this para natin to game over. Alright, sa ating canvas layer, gagawa tayo ng isang margin container. Okay. Sa loob ng margin container, gagawa tayo ng isang panel container. Nalalaman niyo kung ba't natin ginagawa yan mamaya. At isa pa uling margin container. Dito tayo. Sa loob ng margin container na yan, gagawa tayo ng VBox container. Now, saan siya maglalaman ng mga label natin tsaka ng mga buttons. So, ano ba yung label na yan? So, ito yung mga text natin. So, pwede tayo maglagay dyan. Sabihin natin game over. Okay? Dagdag pa tayo ng isa pang, sabihin natin, isa pang label. Ano natin ito? Would you like to try again? Okay? And then sa B-box natin, mag-add tayo ng child node. Sabihin natin button. Okay? For this one, pangalan natin restart button. Capital B, capital R. Gawin natin Pascal case. And then, access name natin siya. So, para gamitin natin percent sign, ma-access na natin to. So, add pa tayo ng isa pang child button. Sabihin ng pangalan naman natin tong quit button. Okay? And then, let's add the access unit name then. Then, let's save this one. This will be our game over scene. Alright? So, i-code natin yung game over scene natin. Lagyan natin to ng some scripts. Create natin. So, pag tinawag itong game over na to, syempre, una natin gagawin is we need to pause the game. Right? So, that pause equals to okay. And then, since ito, na-label na natin yung percent sign, pwede natin tong tawagin, okay? So, sabihin natin dito, percent sign, restart, button, dot rest, okay? Dot connect. So, tatawagin itong function na nasa loob ng connect, okay? So, sabihin natin, on restart button press, underscore button press. So, pag pinindot, tatawagin tong function na to. So, gawin din natin sa quit button. On man on quit. So, gagawa tayo ng function. Sa dalawa. Okay. So, mangyayari ngayon dito, on restart button press, ito ang mangyayari. So, ang gagawin lang natin is, inilipat lang natin siya ng scene pabalik sa main. So, i-reload niya yung main natin. So, paano gawin yon? Change scene to file and then itutok mo nasan yung main.scene natin. So, uulitin niya yung laro. Ganun ang mangyayari dyan. Now, on quit button naman, gawa tayo ng function on quit button press. Mayroon naman dito is get 3 tapos dot quit. So, papatayin niya yung laro. So, mag-exit siya pabalik sa desktop. So, ayos na natin yung canvas layer natin. Ngayon, kailan mangyayari, kailan tatawagin yung canvas layer na to? So, ang gagawin ko ngayon dito ay player is, tatawagin to, halimbawa, dadikit sa enemy kay player, game over. Pero pag naubos ni player sa enemy, game over din. So, ang mangyayari dito ay player, lalagyan natin to ng hurt box. So, gagawa tayo ng area 2D. Lalagyan natin siya ng collision shape 2D. So, nagawa ko na siya. Hindi ko na record. And then, dito sa mask niya, iseset ko tong collision nila dito sa area 2D into number 4. Tandaan nyo, sa number 4 ko, sinet yung hurt box ni player. So, sino
yung puwedeng tumama kay player, siyempre 'pag dumikit yung kalaban. So, dapat yung collision mask nito, yung collision layer ng kalaban, which is this one, is naka-enable sa 4, okey? So, ito yung babangga, ito yung nag-aabang nung bangga. So, puwede natin i-code ngayon kay player. Gusto natin yung GG script ni player ngayon. So, ang gagawin natin diyan, iko-code lang natin kung ano yung ginawa natin dun sa main enemy, okey? So, eto, kopyahin mo lang 'to, i-load mo na sa player. So, 'pag may pumasok daw dun sa area, player, wait lang, tumatawag yung aso. Yan. So, 'pag may pumasok daw sa area ni player, ang mangyayari is kopyahin natin din yung code dito. May pumasok, mawawala si player. Okay? Pagka binangga siya ng kalaban, mawawala si player. So, paano natin matitrigger yung game over nun? So, pupunta tayo sa main. Gagawa tayo ng script para dito. Okay? So, pupunta tayo kay main. Gagawa tayo ng So, gagawa tayo ng tatlong custom function. Unang function na gagawin natin ay si game over screen. So, kailangan matawag niya si game over screen. So, paano natin gagawin yun? Gagawin natin is we will just create a game over instance. So, paano natin gagawin pala yung game over instance na yun? So, mag-export tayo. Export, declare natin game over. Okay? And then, fact, scene. So, magkakaroon ng values itong si main GD, magkakaroon sa expector yan ng game over dapat na values. Export, tama ba ano ko? Export var game over. Wait, let's check lang. Pass ko muna to. Ayan. So, kung makikita mo dito, ayan, nagkaroon ng game over scene. Idadrag natin ngayon dito sa game over scene. Ayan. So, naka-ready na siya. Pwede na siyang tawagin ngayon. So, paano natin tatawagin yan? So, game over. And then, lalagay lang natin dito. Gagawa siya ng game over instance. Okay? Instance by, okay? Game over. This one, i-instantiate natin to. Yung scene. So, ito si game over scene. Kinonekta natin dito. Tatawagin ito. Itong code na to, tatawagin naman itong game over instantiation na yan. So, game over dot instantiate. Once na ma-instantiate natin siya, saan natin siya ilalagay? So, i-add child natin siya dito sa main. Sa main tayo nagko-code eh. So, i-add child natin yung game over instance. Alright? Then, let's save. So, yan yung unang code natin. Pantawag dun sa game over screen. Next naman na gagawin nating code is function para bilangin yung player. Count player. Alright? So, ang gagawin natin dito, paano natin bibilangin yung player? Actually, may code na tayo dyan kanina dito kay main enemy. This one, yung get direction. So, kukunin lang natin to. At i-paste natin dito. So, dito, kinuha niyo si player as node 2D. Tapos nakalagay dito, if player is detected or not null, return. So, ang gagawin lang natin dito, return true. Kung wala na-detect na player, return false. Copy lang natin to. Dun sa baba, ganun lang din ang gagawin natin. Pero imbis na count player, gawin natin count enemies. So, bibilangin naman yung enemies. Pero for this one, enemies naman. So, may group na tayong ginawa, di ba? Na pangharap ng player at enemy dun sa mga direction natin kanina. So, if enemies is not null, then return true. Pero kung naubos ni kalaban, return false. Now, dito, mag-execute tayo ng function every frames per second. Ano yung function na i-execute natin? So, gamitin natin magic method na process delta. Okay? And then, ang i-execute natin dito is if count enemies is equals to false, basta oras na nag-false yan, or count player is equals to false, and man sa dalawa ang mag-false, ano mangyayari? Lalabas niya si
game over screen. Okay? Else, return null. Wala siyang gagawin kung hindi na-execute. Kung parehas na buhay. So, mangyayari dyan, save natin. Check natin ngayon. Balik muna tayo kay Canvas. Check na natin yung ating main menu. Yung game over main menu natin. So, huwag tayo dito. Okay, game over menu. 2D, yan siya. Lagyan natin ito ng restart button. Lagyan natin ito ng label. Let's start game. Dito naman, quit game. Okay. So, para mas mapaganda yan, itong margin container natin, lagyan natin siya ng margin para medyo matino. Tignan. Hanapin natin dito sa inspector yung margin na yan. At ito, margin 8, 8, 8, 8. Okay? Itong label natin, i-center align natin. Yan. Para mukha nang matino. Well, tayo ay margin container. Sabihin na lang natin, container size. Yun ba yan? Ayan, container minimum size, sabihin natin, 450 pixels. Yan. And then, itong si game over, paano siya lalabas? Paano nga ba natin ito palabasin? Check muna natin. Ito naman. Labasin natin siya sa gitna. Ayan. So, pag nag-game over, sa gitna siya lalabas. So, try natin. Play natin. Pag ako nakakagat, ayan, lumabas na siya. Kaso, hindi natin ma-restart yung game. Check natin ba't hindi natin ma-restart. Okay, save natin pala lahat. Hindi pa nakasave lahat. Ito ng scene. Save na lang. And then, game over scene. Save na lahat. Bakit hindi siya mapindot? Kasi, pinos natin eh. I believe so dito sa GDScript nito, load natin, is meron ditong post. So, anong nangyari? Na-post pati si main menu. So, wala nating i-change yun sa inspector. Ito yung process mode. Wala nating always. So, hindi siya na-post. Try natin. I-replay natin ngayon. Ako na deads. Ngunit, kaso, nakapost pa rin yung game. Hindi siya nag-runtime. So, ang gagawin natin ngayon, pag niload ngayon si main, so, gagawin tayo dito ng func, hindi natin ready. Pag niload itong si main, ang gagawin natin dito, get pre.post, ang gagawin natin, false. So, pagka niload si main, mawala yung post ng game. Dapat gumana na yan. So, try natin ubusin kalaban. 1 down, 2 down, game over. Let's start game. There's your game loop. Pero pag na-deads ka, pong. Okay, so pwede na natin tong dagdagan ng mga kalaban. Balik tayo sa main menu natin, sa main scene natin. Then, dagdagan natin kalaban niya. Para masaya. Try natin. Try natin laro yung ating unang laro. Ayan na, susugod na tayo. Ah, so, that's it sa ating tutorial for our first basic game na ginawa natin. Ayan, nahabol. Tigpas. So, that will be our first tutorial for our game development. Sana nagustuhan nyo guys. So, see you sa susunod na tutorial.